Kababayan, paano po kayo natulog kagabi? Kung natulog kayo habang nakatingin sa kisame kahit sa kasalukuyang sandaling ito ang inyong utak ay puno nga basura. Mahirap paniwalaan, di ba ako rin ay ganun noong una. Ngunit sa nakalipas na 20 taon nakipakita ako sa libu-libong pasyente at natanto ko ang dementia ay hindi dahil sa paktanda, ito ay dahil sa mga basura sa loob ng utak. At ang mga basurang iyon ay naipon habang kayo ay natutulog. Ako ay hindi bahagi ng hospital. Ako ay nasa inyong panig. Magandang araw po. Ako si Dr. Victor Pascual, Professor at Espesyalista sa Neurology. Ngayon ihahaya ko ang lihim ng posisyon sa pagtulog na hindi ibinabahagi ng hospital. Ang video na ito ay maaaring baguhin ang inyong utak sa loob ng 10 taon. Hanggang sa dulo malalaman ninyo ang isang posisyon lamang na maring gawing 25% na mas malinis ang utak. Magsisimula na tayo ngayon. Mga kababayan, ano po ang iniisip ninyo tungkol sa dementia? Isang sakit na natural na dumarating kapag tumanda o dahil sa genetics kaya walang magagawa. Ang dementia ay nagsisimula dahil sa mga basura na naipon sa utak. Ang pangalan ng basurang iyon ay beta-amyloid. Bagong salita, di ba? Ngunit kung hindi ninyo ito alam, hindi ninyo mapipigilan ang dementia. Ang beta-amyloid ay isang byproduct na nagagawa ng mga nerve cells sa utak kapag ginagamit nila ang enerhiya. Sa madaling sabi, katulad itong exhaust gas na lumalabas kapag umikot ang engine ng sasakyan. Gayon din ang ating utak. Lahat ng aktibidad ng pag-isip, pag-alaala at pagpapasya ay nangangailangan ng enerhiya. Sa prosesong iyon nabubuo ang mga tira. Ang problema ay kapag hindi mayos na nilalabas ang natirang iyon na nanatili itong naipon sa loob ng utak. Isipin ninyo, kung barado ang exhaust pipe ng sasakyan at ang exhaust gas ay babalik sa engine, ano ang mangyayari? Masisira ang engine, di ba? Gayon din ang utak. Kapag naipon ng beta-amyloid, naharangan ang pahatid ng signal sa pagitan ng nerve cells. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang mas nakakatakot ay ang tirang ito ay nagdudulot ng pamamaga sa utak. Tulad ng kapag pumasok ang bakterya sa sugat at ito ay namamaga at masakit, ang beta-amyloid ay nagpapasigla sa brain tissue upang lumikha ng chronic inflammation. Ang pamamagang ito ay patuloy na umaatake sa mga nerve cells at sa huli ay pinapatay ang mga cells. Kung gayon, ano ang mangyayari? Una, ang hippocampus ay nasisira. Ang hippocampus ay ang pangunahing bahaging utak na namamahala sa memory. Ano ang kinain ko kahapon sa tanghalian? Nasaan ang susi kanina? Ang memory na ito ang unang nawawala. Pagkatapos ito ay kumakalat sa frontal lobe. Nagiging malabo ang pahuhusga at nababago ang personalidad. Kapag naabot ang temporal lobe, bumababa ang kakayahan sa wika. Nagiging mahina ang pagsasalita at hindi na maalala ang masalita. Ito ang dementia. Ngunit bilang espesyalista sa neurology, pagkatapos makita ang mga pasyente sa loob ng ilang dekada may natuklasan ako. Ang dementia ay hindi lamang simpleng pagbabaeng memory. Ito ay pagkabigo sa paglilinis ng utak. Isipin ninyo ang MRI at PET scan na nakikita ko araw-araw. Kapag kinunan ng larawan ang utak ng pasyente ng dementia, may mga puting tuldok na nakaipi sa iba-ibang lugar. Iyon ang beta-amyloid. Tulad ng baradong drain na may tira, ang basura ay naipon sa iba't ibang bahagi ng utak. Ang utak ng normal na tao ay malinis. Malinaw ang itim at malinaw ang istruktura. Ngunit ang utak ng pasyente ng dementia ay puno ng mansa. Ang bawat mansa ay isang nerve cell na namamatay. Isang mas kamangha-manghang katotohanan ang sasabihin ko. Ang basura na ito ay nagsisimulang maipon mula pa noong bata pa kayo. Sa edad na 40-50 walang sintomas nagsisimula na ito.
Ngunit ito ay naalis din. Kailan habang ginatutulog? Habang gisinagi pong ito at tension, habang ginatutulog ito ay naalis. Ang problema ay kung mali ang pagtulog, hindi ito naalis. Ito ay resulta ng pananaliksik na isinagawa ng sama-sama ng Philippine General Hospital at Harvard Medical School. Ang beta amyloid ay nagsisimulang maipon 10 hanggang 20 taon bago lumabas ang sintomas ng dementia. Para sa mga nasa 60s, ngayon nangahulugan ito na mula panombak bruis ay nag-ipon na ang basura sa utak. Huwag maging kampante kahit walang sintomas, kahit sa sandaling ito ay maaring nag-ipon. Kapag na-diagnose na sa ospital, ang dementia huli na. Higit sa 30% ng utak ay nasira na. Sa puntong iyon hindi na may babalik. Kaya binibigyang diin ko, ang dementia ay 100 beses na mas mahalaga ang pag-iwas kaysa paggamot. Mula ngayon, dapat maayos na may labas ang basura sa utak. Paano? Dapat ba uminom ng gamot? Dapat ba pumunta sa ospital? Hindi. Ang sagot ay mas simple. Ito ay nakatago sa aksyon na ginagawa ninyo tuwing gabi. Iyon ay ang posisyon sa pagtulog. Mahirap paniwalaan, di ba, ngunit pinatunayan ng agham. Sa pamamagitan, nege pagpapalit lamang nege isang posisyon sa pagtulog, ang paglabas nege basura sa utak ay tumataas nege 20%. Aling posisyon sasabihin ko ng detalyado mula ngayon? Mga kababayan, may kamangha-manghang sistema sa ating katawan. Ito ay ang drainage system ng utak. Ang tamang panggalan ay lymphatic system. May suwer para sa paglabas ng waste sa utak din pala. Ito rin ay bago ninyong marinig, di ba, natural? Hindi rin ito masyadong sinasabi sa ospital. Bakit simple ang dahilan? Dahil ang sagot ay lifestyle habit, hindi mahal na gamot. Dahil hindi may bebenta ang gamot, walang kailangang sabihin. Ngunit ako ay iba. Ngayon, ibubunya ko ng lubusan ang lihim ng lymphatic system sa inyo. Ang lymphatic system ay natuklasan lamang noong 2013. Bago iyon, walang nakakalam kung paano inilabas ng utak ang waste. Ang research team mula sa University of the Philippines ang unang napakita nito. Walang lymph vessel sa utak. Hindi ito maaaring direktang ilabas ang waste tulad ng iba pang bahagi ng katawan. Kung gayon, paano ito nililinis? Ang sagot ay cerebrospinal fluid. Kapag nakatulog kayo, ang brain cells ay nagiging 10% hanggang 15% na mas maliit. Kaya lumilikha, espasyo sa pagitan nege brain cells. Sa espasyong iyon, ang cerebrospinal fluid ay dumadaloy tulad nege tubig. Tulad ng vacuum cleaner na sumisipsip ng alikabo, ito ay naglilinis ng beta amyloid at iba pang waste. Pagkatapos ito ay inilalabas sa pamamagitan ng veins patungo sa labas ng katawan. Ang prosesong ito ay ang paglilinis ng utak. Hindi ba kahanga-hanga habang natutulog tayo ang utak ay naguhugas ang sarili? Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay oras para sa pahuhugas ng utak. Literal na oras para hugasan ang utak gamit ang tubig. Ngunit dito ang susi, ang cleaning system na ito ay gumagana ng mayos lamang kapag malalim ang tulog. Sa mayugdo ng pagtulog sa tinatawag na N3 stage o deep sleep stage. Sa panahong iyon, ang brain cells ay pinaka-contracted at ang sirkulasyon ng cerebrospinal fluid ay pinaka-activated. Hindi sapat ang shallow sleep. Kahit sa REM sleep stage kung saan nangangarap ito ay mahina, tanging sa malalim na tulog lamang nagiging malinis ang utak, kaya mahalaga ang kalidad ng pagtulog. Kahit 7 oras ang tulog kung kulang, ang NTG stage marumi ang utak. Sa kabaliktaran, kahit 5 oras kung malalim ang tulog, nagiging malinis ang utak. Mga kababayan, mula sa sandaling ito, alalahanin ninyo, ang pagtulog ay hindi tungkol sa oras kundi sa kalidad. Kung gayon, ano ang nakakaabala sa malalim na tulog? Ito ay ang maling posisyon sa pagtulog. Ang posisyon na humaharang sa utak ninyo tuwing gabi.
Kamangha-mangha ang research team mula sa University of the Philippines at Harvard ay napakita na ang efficiency ng paglilinis ng utak ay nakakaiba ng hanggang 30% depende sa posisyon. Aling posisyon ang masama alam ninyo? Una ang pagtulo na nakatiti sa kisama o supine position. Maraming tao ang natutulo ng ganito dahil comfortable ito sa pakiramdam. Ngunit ang posisyon na ito ay nagdulot NG pahinto sa daloy, NG cerebrospinal fluid. Dahil sa gravity, ang cerebrospinal fluid ay hindi maayos na sirkula at ang waste ay nananatiling naipon sa utak tulad ng baradong sewer. Kung hindi dumadaloy ang tubig, nananatili ang tira. Pangalawa, ang pagtulok sa kanang bahagi. Kung sa gilid, okay lang, di ba hindi? Kung sa kanang bahagi ang atay at tiyan ay napipindot, bumababa ang digestive function at nakakaroon ng imbalance sa sirkulasyon ng buong katawan. Kaya nahihirapan sa deep sleep, mahirap pumasok sa entry stage. Sa huli, hindi maayos ang paglilinis ng utak. Lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang ang circulation function mismo ay bumababa. Nung bata pa okay ang posisyon na iyon, ngunit kapag tumanda nagiging lason. Ang dalawang posisyon na ito ang nabubukas ng pinto sa dementia. Ang manatutulo ng ganito tuwing gabi ay dapat baguhin agad. Kung gayon, aling posisyon ang mabuti ayon sa eksperimento ng University of the Philippines. Kapag natulog sa gilid, tumaas ang efficiency na paglilinis ng utak na 20% hanggang 8%. At iyon ay kapag sa partikular na direksyon lamang hindi pa tapos, hindi sapat ang simpleng pagtulo sa gilid. Ang taas ng unang posisyon ng braso, angulo ng binti, lahat ay mahalaga. Kahit isa ang mali ang epekto, ay nababawasan ng kalahati. Mula ngayon sasabihin ko ang eksaktong paraan. Ito ay ang pagtulog sa kaliwang bahagi. Iyon lang hindi. Sa likod ng posisyon na ito ay may kamanghamanghang agam. Bakit kaliwa? Sasabihin ko na eksakto ang tatlong dahilan. Una, na-optimize ang sirkulasyon ng cerebrospinal fluid. Ang research team ng University of the Philippines ay nag-scan ng iba't ibang posisyon sa pagtulog gamit ang MRI. Malinaw ang resulta. Kapag nakatulog sa kaliwa, pinakamabilis ang daloy ng cerebrospinal fluid. Ang route na pag-alas na vasta ay tumas na 30%. Bakit? Dahil sa istruktura ng utak at direction ng gravity ay pinakatuma kapag kaliwa ang posisyon. Walang harang ang daloy ng cerebrospinal fluid at mabilis na nailalabas ang beta amyloid. Tulad ng tubig na dumadaloy sa slope natural na nangyayari ang paglilinis. Pangalawa, na papabuti ang digestion at lymph circulation. Isipin ninyo ang placement ng organ sa katawan. Ang tiyan ay nasa kaliwa, ang atay ay nasa kanan. Kapag nakatulog sa kaliwa, ang tiyan ay nakakatanggap ng tulong mula sa gravity at nagiging comfortable. Mabuti ang digestion at maayos din ang lymph fluid circulation. Ang lymphatic system ay ang waste processing system ng katawan. Kung ito ay maayos din ang lymphatic system, lahat ay konektado. Pangatlo, na i-induce ang malalim na pagtulog. Ang kaliwang posisyon ay hindi na bibigay ng pasanin sa puso at baga. Comfortable ang pahinga at stable ang heart rate. Kapag comfortable ang katawan, nagiging relax ang utak. Kaya mas mabilis at malalim na pumapasok sa entry stage. Na-activate ng maximum ang lymphatic system. Sa huli, ang kaliwang posisyon ay ang golden key sa paglilinis ng utak, hindi isang araw o dalawa, tuwing gabi matulog ng ganito. Ang simpleng posisyon na ito ang pinakatiyak na insurance para sa pag-iwas sa dementia pagkatapos ng 10 taon. Hindi gamot, hindi operasyon, kundi posisyon lamang. Ngunit may manakdududa, di ba, kung talagang epektibo ito? Ako rin noong una ay nakduda. Kaya sa aming ospital nagsundok kami ng maliit na eksperimento. Batay sa joint research ng University of the Philippines at Harvard, 30 pasyente ang naobserbahan sa loob ng 3 araw.
Kalahati ay natulog ng normal, kalahati ay pinatulog sa kaliwa. Pagkatapos ng 3 araw, nag-conduct ng cognitive function test. Sinukat ang memory, concentration at language ability. Kamangga-mangga ang resulta. Ang grupo na natulog sa kaliwa ay tumaas ng average na 12% ang cognitive test score. 12% iyon. Sa loob lamang ng 3 araw. Marami rin ang nagsabi na malinis ang pakiramdam ng ulo pagkagising sa umaga. Kapag tinanong kung ano ang kinain kagabi, tiyak ang sagot. Bilang neurologist, hindi ito simpleng habit. Talagang nagbago ang brain function. Pinatunayan ng data sa 3 araw nagsisimula ang pagbabago. Sa 1 buwan, tiyak na. Sa 3 buwan, nagbabago ang utak. Magsimula agad ngayong gabi. Ngunit kababayan, hindi sapat ang papalit ng posisyon. Upang mapataas ang kalidad ng deep sleep, mahalaga rin ang kinakain. Ang maling pagkain ay nakakabala sa pagtulog. Ang tamang pagkain ay tumutulong sa paglilinis ng utak. Mula ngayon sasabihin ko ang 3 golden foods na napoprotekta sa kalusugan ng utak. Kahit idakdak lamang ito sa evening routine, magbabago ang kalidad ng pagtulog. Unang pagkain, avocado at walnuts, prutas at nuts. Tama. Ang dalawang ito ay puno ng magnesium. Ang magnesium ay napapakalma sa nerves. Ito ay napopromote ng melatonin secretion. Ang melatonin ay sleep hormone. Kung kulang ito, mahirap matulog at madalas gumising. Sa kalahating avocado at 4 hanggang 5 walnuts, maring matugunan ang 30% pang-araw-araw na magnesium. Subukan kainin sa gabi. Mararamdaman ninyo ang katawan na nagiging relax. Pangalawang pagkain, tart cherry juice. Ito ay talagang special. Ang tart cherry ay may natural melatonin, hindi gamot. Direkta mula sa kalikasan. Ayon sa research results, mula sa isang universidad, ang mga uminom ng tart cherry juice sa loob ng 1 linggo ay nagkaroon ng average na 40 minutong extension sa N3 deep sleep stage. 40 minuto iyon. Nangahulugan na tumaas ang oras ng palilinis ng utak. 1 baso lamang sa 1 araw. Inumin 1 oras bago matulog. Ngunit iwasan ang produkto na may idinakda na asukal. Pumili ng pure tart cherry juice. Pangalong pagkain, mainit na gatas. Mula pa noong una ang lola ay nabibigay nito at scientifically tama rin. Ang gatas ay may tryptophan na amino acid. Ang tryptophan ay nagiging serotonin sa katawan. Ang serotonin ay muling nagiging melatonin. Sa huli, nabubuo ang sleep hormone. Kapag mainit na iniinom, tumataas ang body temperature. Kapag tumaas at unti-unting bumaba ang temperatura, ang katawan ay naghahanda sa pagtulog. Ito ang natural sleep induction. Mula ngayon, iminumungkahi ko ang golden evening routine sa inyo. 1 oras bago matulog, uminom ng 1 baso ng tart cherry juice. Pagkatapos, kainin ang kalahating avocado o 4 hanggang 5 na walnuts. 30 minuto bago matulog, dahan-dahang inumin ang 1 basong mainit na gatas. Kahit sundin lamang ang routine na ito, tiyak na magbabago ang kalidad ng pagtulog. Ang lymphatic system na cleaning system ng utak ay magsisimulang gumana sa maximum efficiency. Alalahanin ninyo, mas mabuti ang pagkain kaysa gamot, mas mabuti ang habit kaysa pilit. Kapag nakita ang pagkain at posisyon na kakaroon ng synergy, mas malakas ang epekto kaysa gawin ng hiwalay. Ngunit nga, kababayan, hindi sapat ang pagkain at posisyon. Mahalaga rin ang kapaligiran sa pagtulog. Kahit nakatulog sa kaliwa at uminom ng tart cherry kung masyadong maliwanag o mainit ang kwarto, walang saysay. Ang temperatura at liwanag ay direktang nakakapekto sa sirkulasyon ng cerebrospinal fluid. May research results. Ang optimal temperature sa panahon ng pagtulog ay sa pagitan ng 12 hanggang 20 degrees. Kung higit sa 20 degrees, mahirap pumasok sa deep sleep. Ang katawan ay patuloy na gumagalaw upang ilabas ang init. Mahalaga rin ang illuminance.
Panatilihin sa 30 lux o mas mababa. Hindi mahalaga kung hindi ninyo alam ang lux. Isipin na halos madilim na kondisyon, patayin ang sleep light, kahit mahinang ilaw ay nakakaabala sa melatonin secretion. Ang humidity ay 50% hanggang 60% ang tama. Kung masyadong tuyo know-how, ang lalamunan at kung masyadong basa, masikip. Suriin din ang taas ng kama. Kung masyadong mababa, mahirap bumangon at kung masyadong mataas, mapanganib ka pa umakyat. Ang taas ng tuhod ay sapat. Kapag lahat ng kapaligiran, ito ay tugma, maksimum din ang paglilinis ng utak. Ito ang paraan na inireseta ko sa mga pasyente sa loob ng mahigit 10 taon. Libo-libo ang nakakita na aktwal na epekto. May mga nagsabing bumalik ang memory, malinis ang ulo sa umaga at huminto ang pag-usad ng demensya. Kaya ninyo rin. Magsimula agad ngayong gabi. Kung gayon paano masisimula ng tiyak. Mula ngayon sasabihin ko ang 3-stage brain cleaning protocol. Kung patuloy na sundin ang 3 stage na ito, makukumpleto ang brain routine na mas malakas kaysa gamot. Unang stage ay fix ang golden position. Alam na ninyo ang pagtulog sa kaliwan ngunit may problema. Pagkatapos makatulog, hindi ninyo namamalayan na gumagalaw kayo. Pagkagising sa umaga nakatitik sa kisame o nakatulog sa kanan, kung gayon walang epekto. May solusyon, gumamit ng body pillow, ilagay ang mahabang unan sa likod at matulog, mafi-fix ang posisyon. Hindi kayo babalik sa likod. Mananatili ang kaliwang posisyon sa buong gabi, sa una maaring hindi comfortable. Lalo na sa mga natulog ng nakatitik sa kisame sa buong buhay. Ngunit huwag mag-alala. Ang hindi comfortable ng katawan ay patunay na nagsisimula ang pagbabago. Sa 1 linggo lamang ma-adapt ang katawan. Pagkatapos na 1 linggo, magiging mas comfortable pa ang posisyon na ito. Mahalaga rin ang taas ng unan. Kung masyadong mataas, masasaktan ang leg. Kung masyadong mababa, magiging twisted ang spine. I-adjust ang unan upang ang tainga at balikat ay straight. Sa ganito lamang mapapabuti ang Daloy NG, cerebrospinal fluid NG 20%. Pangalawang stage, alisin ang mga habit na nakakaabala sa deep sleep. Una ang smartphone at TV. Marami ang nanonood ng smartphone bago matulog, di ba ito ang problema? Ang blue light ay humaharang sa melatonin secretion kaya inisip ng utak na gising pa. Pinakamabuti na patay ng lahat ng electronic devices kahit 1 oras bago matulog. Pangalawa ang alak. 1 shot ng alak ay nakakatulog daw. Maaring pakiramdam ninyo iyon ngunit mali. Ang alak ay nakakatulog sa una ngunit humaharang sa deep sleep. Hindi nakakapasok sa entry stage. Sa huli, walang paglilinis ng utak. Ang pag-inom sa gabi ay katulad ng pag-ipon ng basura sa utak. Kung maaari, itigil. Pangatlo, ang bra. May mga natutulog ng walang bra dahil comfortable daw. Ngunit nahaharangan ang blood circulation at lymph flow. Kaya hindi gumagana ng maayos ang lymphatic system. Maglagay ng unan at ilagay ang braso ng relax pababa. Kung aalisin lamang ang 3 ito, magbabago ng husto ang kalidad ng pagtulog. Ang pangatlong stage ay ang pagsasayos ng oras ng hapunan. Huwag kumain kaagad bago matulog. Kung ang enerhiya ay nakatuon sa digestion, kulang ang enerhiya para sa paglilinis ng utak, pinakamabuti na tapusin ang pagkain 3 oras bago matulog. Pero magugutom naman, sa una mahihirapan kayo. Ngunit sa 1 linggo lamang ma-adapt ang katawan. Sa halip ang pagtulog na may empty stomach ay nadudulo ng mas malalim. Natulog at tumataas ang growth hormone secretion kaya maximum ang efficiency ng paglilinis ng utak. Ang 3 stage na ito ay hindi mahirap. Ngunit mahalaga ang patuloy na paggawa. Sa 1 araw o 2, minimal ang epekto. Hindi bababa sa 1 buwan o 3 buwan. Mula noon magbabago ang katawan. Magiging malinis ang ulo, babalik ang memory at magiging refresh sa umaga.
Ito ang paraan na inireseta ko sama pasyente sa loob nga mahigit 10 taon. Libu-libo ang nakakita na epekto. Ngunit sasabihin ko ng tapat, 10 tao pito ang nabibigo. Bakit bilang neurologist na nakakita ng pasyente sa loob ng mahigit 20 taon na tuklasan ko ang dahilan, una hindi comfortable. Ang pagpapalit ng posisyon na sanay na sa buong buhay ay mas mahirap kaysa inaakala. Sa unang ilang araw walang tulo. Masakit ang balikat. Kaya sumusuko. Pangalawa, hindi tugma ang kapaligiran. Kung mataas ang unan o masyadong malambot ang kama o masyadong maliwanag ang kwarto, nababawasan ng kalahati ang epekto. Pangatlo, walang routine. Dapat meg 9 gabi matulog pero meg 11 pa ang gabi nanonood ng smartphone. Dapat 30 minuto bago matulog uminom ng gatas pero nakakalimutan. Ito ang realidad. Ngunit kaya ninyong lampasan ang mga hadlang. Ang habit ay dapat lampasan ang hindi comfortable upang maukit sa katawan. Ayon sa behavioral psychology, ang bagong habit ay nangangailangan ng hindi bababa sa 20 araw upang maayos. Ang unang linggo ay impyerno. Mula sa ikalawang linggo, medyo nasasanay na. Sa ikatlong linggo, natural na. Kaya nagbibigay ako ng tiyak na solusyon sa aking mga pasyente. Kung hindi comfortable, ay adjust ang taas ng body pillow. Kung hindi tugma ang kapaligiran, palitan ang ilaw. Patayin ang sleep light at isara ang kurtina. Kung walang routine, mag-set ng alarm. I save sa cellphone 8 p.m. oras ng TART, Cherry 9:30 p.m. oras ng gatas, 10 p.m. oras ng pagpatay ng smartphone. At I fix din ang oras ng pagising. Kung 7 kayo gumising kahit Sabado at Linggo ay 7 pa rin. Kung magulo ang body rhythm, lahat ay guguho. Sa ganitong paglikha ng kapaligiran at pagsunod sa routine, malaalampasan ang hindi comfortable. Isa sa kanila ang ipakikilala ko, si Ginong Renato Cruz na nakatira sa Quezon City. Siya ay nasa maagang 60 taong gulang. Nagtrabaho siya bilang guro sa buong buhay niya. At sa buong buhay niya ay nakatulog siyang nakatitik sa kisame. Sa tingin niya ay comfortable ang ganitong posisyon. Ngunit mula sa kalagitnaan ng pulos, madalas na siyang nagigising sa gabi. Pagkagising sa umaga, mabigat ang katawan at hindi malinaw ang ulo. Patuloy ang insomnia at pagkapagod. Pagkatapos magretiro, nagsimula ang kakaibang sintomas. Tinatawag itong brain fog. Malabo ang isip, hindi nakakonsentrata, hindi malala ang sinabi kanina, nakakalimutan kung nasaan ang susi, naalala ang pamilya, tatay pumunta ka sa ospital. Pumunta siya sa ospital. Ayon sa resulta ng pagsusuri, hindi pa dementia. Ngunit sinabi ng doktor, mild cognitive impairment. Sa loob ng ilang taon maring maging dementia. Hindi nakatulog si Ginong Renato Cruz ng gabing iyon. Kung makakaroon ako ng dementia, magiging pabigat ako sa pamilya. Balisa siya. Sa gitna ng lahat ng iyon, narinig niya ang aking lecture. Ang kaliwang posisyon sa pagtulog at ang cherry routine agad niyang sinimulan ng araw na iyon. Bumili siyang body pillow. Tuwing gabi ay umiinom siyang cherry juice. Itinigil din niya ang smartphone. Pagkatapos ng 6 p.m. ay hindi na kumain. 1 buwan ang lumipas. Naramdaman niya ang pagbabago. Pagkagising sa umaga, malinaw ang ulo. Ayon sa kanyang sariling paglalarawan, parang bagong-bago ang kanyang ulo. Unti-unti nang nawawala ang brain fog. Sa ikalawang buwan, tiyak na ang pagbabago. Nabawasan ang beses na nakakalimutan ang mga bagay. Hindi na naubusan ng salita habang nakikipag-usap. Hindi siya uminom ng mahal na gamot o sumailalim sa espesyal na paggamot. Binago lamang niya ang paraan ng pagtulog. Sinabi ni Ginong Renato Cruz, sa akin, Dok, nabawi ko ang aking buhay. Ngayon ko naunawaan, ang tunay na milagro ay namumula sa habit. Mga kababayan, si Ginong Renato Cruz lamang ay hindi espesyal.
kaya ninyo rin. Hindi mahalaga ang edad. Magsimula ngayon, ang utak ay may kamangamanghang kakayahang ma-recover ng maisa. Ang kailangan natin gawin ay huwag hadlangan ang pa-recover na iyon. Iwanan ang maling posisyon at yakapin ang tamang habit. Sa ganito lamang ang utak ay naghihilom ng mag-isa. Alalahanin ninyo, ang pagtulog ng nakahiga sa kaliwa ang pagkain ng cherry at avocado ang pagtigil sa smartphone. Ang simpleng mga habit na ito ang napoprotekta sa susunod na 10 taon. Ang milagro ay hindi namumula sa gamot kundi sa habit. Ngunit may isang bagay na dapat kong sabihin. Sa kasalukuyang sumasailalim sa paggamot, sa ospital huwag kayong tumigil sa gamot ng walang pahintulot. Ang masinabi ko ngayon ay para sa pag-iwas at pandulong lamang. Hindi ito kapalit ng paggamot. Lalo na sa may sleep apnea, kidney failure, o sakit sa bato, esophagitis o reflux disorder. Siguraduhin kumonsulta muna sa inyong doktor bago baguhin ng posisyon. Maring maiba ang angkop na posisyon depende sa kondisyon ng katawan. Ang natural therapy ay hindi kapalit ng paggamot sa ospital kundi kasama itong isinasagawa. Tiyaking mapa-check up din. Parehong mahalaga ang pag-iwas at pagsusuri. Alalahanin ninyo, ang patulog ay hindi simpleng pahinga. Ito ay paglilinis ng utak at pagbabalik ng buhay. Mula ngayong gabi matulog kayo ng nakahiga sa kaliwa. At ibahagi rin ang video na ito sa mga mahal ninyo sa buhay. Ang pagprotekta sa utak ng isang tao ay pagprotekta sa isang pamilya. Mangyaring ma-subscribe at ma-like. Patuloy kong ibabahagi ang katotohanan sa kalusugan na hindi sinasabi nga hospital. Maingat po kayo.